Andito po tayo sa Barangay Sabang sa bayan ng Calabanga. Dahil ang Sabang ay isa lamang sa ilang barangay na nasa tabing baybayin ng San Miguel Bay, hindi nakakapanibago na maraming pamilya ang umaasa sa kita mula sa industriya ng pangingisda. Ang ganitong lugar ay hindi nag-iisa. Marami ang lokal na negosyante na naglagay ng paggawaan ng pagbenepisyo ng isda sa Sabang at iba pang karati barangay. Kaya masasabi natin na mahalaga sa mga taong bayan dito ang ganitong trabaho na malapit lang sa kanilang tirahan. Sa katunayan, ito ang malaking pinagkukunan ng mga residente dito ng kanilang pag-araw-araw na kita at pagkabuhay. Kaya ring maputi. Malinig na yung tiro. Nawasa man yan. Dami. Ano nga sa hali ba? Iyo, ano sa kuyan? Kawali. Commercialize. Sa trabahong pagbabadi o pagbenepisyo, walang pinipili ang kapitalista o may-ari ng paggawaan. Basta kaya ang trabaho, nais magtrabaho, marunong, magaling magbenepisyo ng isda, tanggap sa trabaho. Dito sa Badian, ang trabahador ay dapat walang delikadesa. Sa isang salita, dapat cowboy ang manggagawa. Ang pasilidad ng paggawaan ay nilulukog ng sangsang na amoy ng isda. Kasi, halo-halo nga ang amoy ng galing sa bagong huling isda, mga nakababad sa asin na isda, nakababad sa tubig na isda, malalaking timba, konkreto o plastik na banyera na pinaghuhugasan ng isda, at ibang parte ng laman loob ng isda na sadyang inilis na. Maliban pa iyan sa mga nakabadi ng isda na nakabilad na sa araw sa may di kalayuan. Masasabing ang lugar ay tipikal na isang sweatshop. Ang sahig ay basa at naglilimahid na sa tubig at pinaghalong tagas ng mga binabading isda. Sa aking pagmamasid, hindi na iniinda ng mga manggagawa ang amoy, ang alingasaw ng lugar, ang basa at malapot na simento, at pati na ang init ng kapaligiran. Normal na ito sa kanila. Katunayan, maaari silang magkutkot ng pagkain habang nakapwesto sa trabaho at walang kiyemen nila itong ginagawa. Ang mga trabahador ay nakatsinilas lamang, mangilan-ngilan nga ay nakapaapa. Wala ring pasilidad ang paggawaan para sa daluyan ng tubig. Wala ring pasilidad para ang magamit at kontaminadong tubig ay ma-purify o malinis bago ito ibasura. Kaya ang nagamit at kontaminadong tubig ay tinatapon lang sa tabi at sa palibot ay di maiwasan na mapansin ang madaming langaw. Dahil ang isda ay natural na may amoy, ito ay malakas na magnet ng mga langaw. Ang natapos na naibabad na isda sa asin at nasaransan sa biladan sa araw at dumadagdag pa sa amoy ng hangin. Dito dapat pumapasok ang ilang ahensya ng gobyerno sa pagpapatupad ng mga alituntunin ukol sa kaligtasan, kalinisan at kaayusan sa kalusugan o health protocols ng mga manggagawa. Kaya lang, dahil walang nagrereklamo. Kapag walang nagrereklamo, walang aksyon ng gobyerno, ika nga. Dito natin makikita ang kakulangan ng silbi ng mga tauhan ng ahensya ng gobyerno na nakaluklok sa mga opisina sa munisipyo o kaya sa lalawigan o rehiyon. Bagaman at hindi lang dito makikita o matatagpuan dahil ang ganitong sitwasyon ay talamak sa buong probinsya, sa rehiyon at sa buong bansa. Manhid na ang mga manggagawa sa ganitong sitwasyon, pero
mas lalong manhid at nagbubulag-bulagan pa ang mga kinauukulan sa pamahalaan. Atin pong mapapansin na ang mga manggagawa ay binubuo ng maraming kababaihan. Mangilan-ngilan ay kalalakihan. Sa paggawaan na ganito, walang halaga ang edad at kasarian ng manggagawa at hindi rin tinitingnan kung sila ay may pinag-aralan o wala. Lalong ating napansin na ito ay hindi pang matagalang trabaho. Kung marami ang naangkat na isda ng kapitalista, marami rin ang kailangang trabahador. Kapag kaunti ang naangkat, kaunti rin ang kailangang magbabade. Wala rin kasiguruhan ng oras ng trabaho. Ang nais kong tukuyin, tunay na nakaangkla ang oras ng trabaho sa dami ng isda ang kailangang gawin. Lalong walang benepisyo ang mga nagbabade. Ang kanilang sahod o kabayaran ay tinatasa kung ilang kilo ng partikular na isda ang kanilang nabade. Napansin din po natin na ang ibang miyembro ng pamilya ay kasama rin sa loob ng paggawaan. Kaya hindi nakakagulat na ang ina kasama ang anak, asawa o magulang ay nasa loob at sila ay tulong-tulong na nagbabade rin. Ito ay hindi phenomenon, hindi rin ito nakakagulat. Ngunit ito ang malungkot na katotohanang partikular na totoong-totoo dito sa barangay ng Sabang. Sa pag-ikot po natin sa barangay, nakita po natin ang kahirapan sa pamumuhay ng mga tao. At dahil sa wala namang permanenteng pagkakakitaan ng karamihan, niyakap na nila ang ganitong kapalaran. Walang oportunidad na kinakaharap na maaaring makatulong sa pag-angat ng buhay ang mga tao dito maliban sa pagbabade. Ang mga kapitalista o namumuhunan ay limado kumbaga sa sabong dahil madami ang maaaring makuhang manggagawa dito sa loob ng barangay. Gaano kaya kadami ang lugar na katulad ang Sabang sa buong Kabikulan o sa buong Pilipinas? Kailangang kumilos at magkaisa ang mahihirap na taong bayan para sa kanilang karapatan at proteksyon. Kung nagustuhan po ninyo ang video ito, huwag kaligtaang mag-subscribe sa ating YouTube channel. Teka, may susunod pa tayong featured video at iyan ay sa pagbabalik nating muli. Maraming salamat po. Hindi ka sa camera.